Akala ko noon, namamalikmata lang ako, napagod lang siguro ang utak ko. Pero hindi pala, ako nga pala si Althea, 13 anyos. At ngayong hapon lang, nakita ko ang hindi ko dapat makita. Sa likod ng bahay namin, may isang matandang puno ng mangustan. Marami itong bunga, matatamis at paborito namin kainin. Wala akong kasama nang mangyari ito, hapon noon. Malamlam na ang araw, at puro tilaok ng manok at tunog ng kuliglig ang naririnig ko. Naglalaro ako ng bola sa bakuran namin, nagdidrible sa lupa habang hinihintay ang hapunan, napalakas ang pagpukpok ko ng bola. Tumalbog ito papunta sa likod ng bahay, diretso sa ilalim ng punong mangustan. Dahan-dahan akong lumapit, nang pulutin ko ang bola. Napansin kong parang may nakatayo sa gilid. Isang lalaki, matangkad. Maputla ang balat, tahimik lang siyang nakatayo sa ilalim ng puno. Hindi siya gumagalaw, pero ramdam kong nakatingin siya sa akin. Unti-unti siyang humarap, parang lumubog ang sikmura ko sa nakita ko. Diyos ko, uyaming. Wala siyang mukha, puro dugo. May mga kalmot na malalim na parang pilit siyang kinamot ng sarili niyang mga kuko, nanigas ang mga paa ko. Hindi ako makatakbo, hindi ako makasigaw. Para bang may malamig na hangin na dumaan sa likod ko, hinigop lahat ng lakas ko, bigla siyang humakbang palapit. Doon ako natauhan, tumakbo ako, diretso ako sa bahay ng tita Flora ko. Hindi ako lumingon, hindi ako huminto. Pagkarating ko, humihingal akong sinalubong niya, tita. May lalaki sa puno ng mangustan. O wala siyang mukha. Puro dugo, hindi siya nagulat. Bagkus, bumuntong hininga lang siya. Tumayo siya at lumapit sa lumang istante. May kinuha siyang lumang libro, luma na ang papel, naninilaw na ang gilid ng mga pahina. Binuklat niya ito at ipinatong sa harapan ko, isang lumang litrato ng isang lalaki, napalunok ako. Para siyang, ang lalaking nakita ko, sino to, tita, bulong ko. Tumingin siya sa akin. Yan ang tito mo. Namatay siya noon matapos mabagsakan ng puno ng mangustan, nanlamig ang katawan ko, matagal ka na niyang hinihintay, parang naputol ang paghina ko, di bakit, gusto ka niyang makita, hindi ko na alam kung anong mararamdaman ko. Hindi ko siya kilala. Wala akong maalalang kwento tungkol sa kanya. Pero bakit ako, paano ko siya iiwasan, tanong ko, nanginginig ang kamay ko, muling bumukas ang libro. Kinuha ni tita ang isang pahina na may sulat kamay. Dikdikin mo ang sili. Ipagpag mo sa paligid ng puno. Hindi na siya babalik, gabi na nang ginawa ko ang bilin niya. Dinikdik ko ang pinakamatapang na sili at isinaboy sa ilalim ng puno. Pinitigan ko ang madilim na sanga habang ginagawa ito. Ramdam kong may nakatingin sa akin mula sa taas. Simula noon, hindi ko na siya nakita. Pero tuwing dumadaan ako sa puno ng mangustan, ramdam kong may mata pa ring nakasunod sa akin.